Sasagot tayo ng ilang questions for civil service exam, numerical, no? Ability. Okay, sa pagsasolve po ng math, may iba-ibang klase ng ways how to solve, no? So, I'll be showing you my way and explaining it as simple as I can, no? Para mas maraming makaintindi at mas mapabilis yung solve natin dito. Agad tayo, no? Kita naman. So, tanong sa 1. What is the simplest form of the sum of 3 over 65 and 13 over 65? Again, if we're gonna be answering these kind of questions, no, lalo na sa numerical ability, kailangan mo talagang intindihin yung tanong at alamin kung ano yung hinahanap na, no? So, sa tanong na to, kailangan daw natin ng simplest form ng sum nitong dalawa. Okay? So, let's go. Number 1, ito. No? 39 over 65 plus plus 13 over 65. Okay? So, kapag pa-plus tayo, no, or magma-minus tayo ng fraction, it is important na parehas yung denominator. Ano ba yung denominator dito? Again, turo ko yung parts, no? Ito yung numerator, nasa taas. Denominator naman yung nasa baba, no? Since same sila, wala na tayong problema dyan. So, pag magpa-plus ka, diretso lang, no? So, plus natin to. 39 plus 13 is equal to 52. Tapos, itong sa baba, guys, hindi to pina-plus, no? Pag same na yan, pag-play na lang to. 65. Okay? Nakuha tayo ng 65. Pero yung tanong, no? What is the simplest form of the sum, no? Again, ito yung sum, pero kailangan pa natin makuha yung simplest form niya, no? Okay, so paano nga ba makuha yung simplest form nito? So, para makuha po yung simplest form nito, kailangan natin hanapin yung number na pwedeng i-divide yung dalawang number na to, no? Magkakabunggo sila, which is tinatawag na GCD or yung greatest common divisor. No, so hanap tayo ng number. So, as we can see here, no, pwede ba yung 10 dito, no? Bawal. 11, no? 11, bawal din. 12, bawal. 13, as I can see here. So, pwede natin siya i-divide sa 13. So, pag mag-i-divide po tayo, no, i-divide tayo sa taas tsaka sa baba. Ganito. 13 over 13, no? So, ganyan lang po. So, ilang 13 ang kasya sa 52, no? 4. And ilang 13 ang kasya sa 65? No, that will be 5. So, yung sagot po natin ay 4 over 5. No? So, check natin kung ano ito yung 4 over 5. So, ayan po. Ayan yung 4 over 5. No? Ganun lang siya kabilis. Go, diretso na tayo sa number 2. Mamaya natin ipakita yung ano, no, yung sagot or explanation nitong reviewer, no, para hindi tayo nililito. Rekta na tayo sa number 2. Okay, number 2, no, guys. Ito, may again, guys, may mga ganitong klase ng tanong doon, no, sa nung nag-exam ako. Again, I'm not saying exact question, but again, this kind of questions or yung concept ng pagkakabuild ng tanong niya. So, ito, sagutan natin to. What is 400% of 320? No? Again, pag ano natin yung tanong, sabi, ano daw yung 400% ng 320? 400% of 320, no? Ayan. Is, okay. So, paano ba sagutan to? No? 400% daw ng 320. So, bago tayo, para makuha natin, madali lang to, guys, no? Para makuha natin to, itong percent na to, 400%, kailangan mo natin siyang gawing decimal. No? Paano siya gawing decimal? Move ka ng 2 0 to the left, no? 'Di ba? Normally, ito naman talaga, no? May point naman talaga yung 400 dyan. So, since may percentage tayo, no? Move ka ng 2 to the left. No? So, magiging 4 na lang yan siya. 4
tapos times 320. No? Explain ko lang bakit naging times 2. Ganito po yun, no? Ang tanong kasi dito, 400%, diba? 400% ng 320. So, ano ba ang 100% ng 320? Eh di 320, no? Ibig sabihin, kailangan mo ng apat na 100%. So, i-times mo lang to sa apat, no? Technically, no? So, times lang natin. Mga ganyan lang, no? 0. 4 times 2 is equal to 8. 3 times 2 is 12. So, ang sagot po ay ayan. No, ganyan lang siya kabilis. Mabilis lang, no? Wala pang mga 2 minutes, tapos na. Check natin yung sagot kung dito. 1 to 80. Ayun, no? Tama, no? Okay, so number 6 tayo, no? Number 6. Explain ko sa inyo mabilisan. So, tanong, no? If 3x plus 11 is equal to 51, what is 3x minus 1, no? Puro x, no? Ganyan po lahat, no? Sa, hindi man lahat, no? May mga ganitong tanong po dun sa actual, ano. Again, hindi ito yung exact, no? Parang ganitong klase ang mga tanong. Puro x, napin mo yung mga value, no? So, madali lang yan, no? Explain ko sa inyo. Number 6 tayo. Sabi daw, 3x plus 11 is equal to 51. So, hanapin, ano yung pinakatanong dito, guys? No, yung pinakatanong po dito, sabi ay na if 3x plus 11 is equal to 51, what is 3x minus 1? So, yung pinakatanong dito, ano daw yung value nito? No, hindi lang yung x, no? Hanapin mo yung pinaka-value nito. So, pag nakuha natin yung value ng x, no? Ilagay natin dito sa equation na to. So, sagutan natin. Okay? So, ganito po. Again, kapag kukuha ka ng ano, ay, alaglag yun naman. Lang, alaglag yun ako. Okay. Ay, di pantay. Alright. Ayun, no. Magawa ka ng ano, no, value ng x, no, ganito po. Kailangan x lang ang matitira sa isang side or ano. Basta wala nang ibang ano, number na titira. Okay? So, ito, since may 11 dito, again, pag maglilipat tayo, no, magiging opposite yung sign niya. So, that will be 51. Lipat natin, negative 11 or minus 11. So, papahin natin itong 3x. Okay? Tapos, sagutan natin to 51 minus 11. That will be 40. That's 3x. Okay. So, guys, if you want, if you're just looking for the value of x, pwede mo naman itong i-divide sa 3, no? Pwede nga i-divide sa 3 kung yung x lang yung kukunin mo. Pero, if you're gonna be checking yung pinaka-equation na kailangan natin sagutan, no? Ay, meron na siyang 3x. So, ibig sabihin, kahit wag na natin to i-divide, no? Kahit wag nito i-divide, i-substitute mo na itong value nitong 3x dito sa 3x to get the answer. So, sagutan na natin, no? So, yung 3x is equal to 40 daw. So, 40 minus 1 is equal to 39. Okay? 39 yung sagot. Check natin kung may 39. No? Ayun, no? Kita nyo? 39. Okay? So, ganyan lang po. Magsagot ng mga ganitong klase ng tanong. Okay? Live gets, kung na-gets nyo, no? Kung na-gets nyo. So, bilisan natin, no? Bilisan natin to, no? Number 7 tayo. Again, guys, tandaan nyo kung paano to nakukuha, no? Ito technique ko to, guys. Mas mabilis, no? Kaysa sa mano-mano. Okay? So, start tayo. If today is Wednesday, after 30 days, what day will it be? No? Tagalogin natin yung tanong. Kung ngayon daw Wednesday, no? Anong araw daw after ng 30 days, no? Ganun. So, explain ko yung yung ways ko. Again, guys, mabilis na to. Wala pa tong mga 3 minutes, 2 minutes. Tapos na to. Okay, 7. So, today, Wednesday. Ano yung pinakatanong after 30 days? After 30 days. So, ganito, guys, no? Ways ko. Mabilis lang. Ilang araw ba meron sa isang linggo? Diba 7? No? 7. So, hinihingi dito after 30 days. Ginagawa ko dyan, guys, ganito.
7 days, ilang 7 days ang kasya sa 30 days. No? 30 days po yung tanong. So, 7, so, 7 to 7, 14, 21, 28. E di 4, no? 4. So, 4 times 7 is 28. 30 minus 28, no? Is 2. Ito, may carry tayo, may tira tayong 2, no? Itong 2, mahalaga to kasi ibig sabihin, may sobra tayong 2 araw. No? So, ibig sabihin, dagdag lang nating 2 days dito sa Wednesday. So, Wednesday, Thursday, and Friday. So, sagot po ay Friday. No? Friday. Wala pang 1 minute. Nakuha natin yung sagot. Check natin kung may Friday. No? No? Kita nyo? Friday. Nagets nyo? Type gets kung nagets nyo, no? Kung nagets. Nagets nyo ba? Nagets. Wala pang 2 minutes yun, no? Tinapos mo na agad. Wala pang 2 minutes yun. Saglitan lang. No, gets. Yun, dami nakagets, no? Yun na ba? Ganun lang siya, guys, no? Again, pwede kayo waste nyo mano-mano, pero again, mas matagal. Bilakan nyo gano'n, no? Wednesday, Thursday, Friday, hanggang 20, no? Bugs, ubos oras mo. Ubos oras mo, sabi ko sa'yo. Wala pong calculator. Ito yung, tinuturo ko yung ways ko, guys, para mas mapabilis. Kasi again, mahalaga talaga yung oras dun pag magtitake ka na mismo. So, sayang yung minuto, no? Ito yung pinaka-shortcut ko. Yan, guys, kung gusto nyo nang gumawa ng gantong reviewer namin mo, ganda ng mga tanungan niya, no? Check nyo yung yellow ba? Okay, so number 9 tayo, no? Tanong, what is 100 divided by 1/2 minus 50? No? Parang ang complicated, no? Halo-halo, may fraction, may divide, so on and forth. Pero madali lang yan, no? Explain ko sa inyo paano sagutan. So, 100 divided by half, no? Half is 1/2 lang naman, or 1/2. Same lang yan. Minus 50 is equal to, so, ayun sagot na, kailangan natin sagutan. Okay? So, ganito guys, kapag po tayo, pag may fraction tayo, tapos mag-divide tayo, may tawag na dyan na keep and reciprocate, no? Reciprocate. So, ibig sabihin, ito i-keep natin, ito i-reciprocate natin. Ganito po yan. So, 100, stay lang siya. Tapos, itong 1/2, no? Kita nyo 1/2. 2 yung nasa baba, no? Magiging nasa taas yung 2. And nasa baba yung 1. Tapos, magiging multiplication na yan. Magiging times na yan. So, matik lang naman yung may 1, no? Basta whole number may 1 yan sa baba. So, times mo lang, no? 100 times 2, 200. No? Tapos, 1 times 1, so 1 lang yan. Huwag mo nalagay yung 1 para di ka lang malito. Parehas lang naman yan. So, 200. Tapos, copy na lang itong natira. Minus 50. Sagot po, 200 minus 50 is 150. No? Ganyan na siya kabilis. No? Wala pang 3 minutes. Wala pang 2 minutes eh. Check natin kung meron dito. No? Nagsagot ng 0. Kala mo 0, no? Hindi po. 150. Mukha lang 0, no? Kung mag-base ka sa tanong. Pero hindi po. Ayun na, 150. 150.